Hi guys, ngayong araw ay pupunta kami ng Amoriken. Kasama ko nga pala ngayon yung dalawa kong kapatid. Susunduin nga pala namin yung mama namin at yung utosang namin. Paparating na kasi yung 68th birthday ng mama namin. Matagal na kasi yung plano ng kapatid naming babae na sorpresahin si mama. Galing kasi siya ng Germany kaya walang idea yung mama namin na pumunta siya dito sa Japan. Dumaan nga muna kami dito sa 7-Eleven. Bumili lang ako ng kape. Dahil 2 oras lang yung tulog ko. Dating gawi, pagkatapos ng trabaho, matutulog lang ilang oras. Tapos alas 12 ng hating gabi yung call time namin. At pagkatapos namin mamili sa 7-Eleven, dumaan ako sa gasoline station para magpagas. Dito nga ako parating nagpapagas dahil pogi yung gasoline boy nila dito. Pagkatapos nga ma-full tank ni Pogi, pumasok na kami sa expressway. 12:30 na nga pala ng umaga. Buti na lang nakapag 1-year check-up na tayo ng sasakyan nung nakaraan. Kaya sigurado tayong safe ibiyahe yung sasakyan. 900 kilometers mahigit nga pala yung bebiyahein natin ngayon. At ako lang mag-isa ang magdadrive ngayon. Gusto ko sanang ipatry sa kapatid kong sasakyan namin. Kaso ayaw niya. Hindi ko na inalam kung ano ang dahilan niya. Kasi kaya ko namang magmaneho ng walang salitan. Ito kasi talaga yung nakakahiligan ko. Ang mag-drive ng sasakyan at mga motor. Nag-i-enjoy kasi ako at iba yung pakiramdam ko. Habang nag-i-enjoy ako, nagiging payapa naman yung isipan ko. Nakakalimutan ko yung mga problema. Sobrang tagal lang nga pala ng video na to. Pero ngayon ko lang napagtiisang i-edit. Nasira kasi yung computer namin. Kaya pala mura nung binili namin sa sikanhan. Saka ko na lang yun aayusin kapag may budget na. Tapos dito naman sa cellphone, sobrang hirap mag-edit. Sira na din kasi to. Sobrang lag na nga ng cellphone ko. Sa totoo lang, nahihirapan talaga akong i-edit to ngayon. Dahil alam ko namimiss na ako ng mga bashers ko. Anyway, malakas nga pala yung ulan ngayon. Kaya hindi talaga ako makahataw. Tapos nung hapon, na iba na yung pakiramdam ko. Balisang balisa talaga ako. Kaya dito, pinakiramdaman ko yung daan. Kapag ganitong oras kasi, sobrang daming truck. Mahirap na kasi madulas din yung daan. 1:46 ng umaga, napagdesisyonan kong mag-stop over. Dahil pinapakinggan ko talaga yung instinct ko. Balisang balisa talaga ako at kinakabahan. Nagpapalipas talaga ako ng oras kapag ganito yung nararamdaman ko. Timing naman at naiihi yung dalawa kong kapatid. 113 pa lang yung tinakbo natin, nagpahinga na tayo. At on lang stop over namin to. Pagkatapos namin mag-toilet, biyahe agad ulit. Kita nyo naman, puro truck lang yung makikita mo sa daan. Kaya talagang kailangan mong mag-iingat dito. Kaya dito, kahit medyo relax na yung pakiramdam ko, hindi pa rin ako makahataw. Talagang hinarangan ng mga truck yung lanes. Kaya napilitan ako mag-second stop ulit. Naiihi na naman yung mga kasama ko. Inom kasi ng kape. Tapos sobrang lamig pa kasi hindi ako nag-heater. Second stop nga pala namin dito sa Sano Parking Service Area. Tapos inaya ko sila kumain ng ramen kahit busog pa ako. Ang totoo kasi gusto ko lang magpalipas ng oras. Kasi bumalik na naman yung kaba ko. So guys, stop over muna kami dito sa... First time na to din rin, no? First time namin dito na stop over sa... Ano? Ha? Sano Service Area. First time namin dito. Nakalimutan ko, second stop na pala namin to. Nagutom ang mga biyahero dahil sobrang ulan, walang makita sa kalsada. Nagutom kami. Ewan ko, gutom sa stress or sa chika minute. Kaya ayun, nagpainit muna kami ng tiyan. Sa totoo lang, hindi talaga ako nagbubusog kapag long distance yung dinadrive ko. Kasi alam ko, aantukin talaga ako sa daan. Pero himala dito, hindi ako inantok. Buti na lang, sobrang daming baong chika yung kapatid ko. Pagkatapos namin kumain, bumiyahe lang ulit kami. Hindi naman kami nagmamadali dahil may sapat naman kaming oras makapagpahinga bago bumiyahe kinabukasan. Nang nag-umaga na, nag-third stop na kami. Ihing-ihi na naman yung mga kasama ko. Pagkatapos, biyahe na naman ulit kami. Grabe, tuloy-tuloy talaga yung ulan. Pero dito, medyo nakakahataw na ako. Kasi dito, kitang-kita na yung kalsada at mga sasakyan. At di nagtagal, may nadaanan nga kaming disgrasya. Tumaom nga pala yung Alphard. Di kaya na-slide o nakatulog yung driver. Umuusok pa nga yung Alphard nung nadaanan namin. Nakasalubong pa nga namin yung ibang pulis at saka mga ambulance. Marami sigurong sakay yung Alphard kaya kailangan ng maraming ambulance. Pagkatapos ng mahabang biyahe, stop over ulit kami. Naiihi na naman yung mga kasama ko. At dito na rin kami bumili ng pang-agahan namin. At dahil medyo busog pa kami, mga onigiri lang yung binili namin. At dito nga, nagpalit na yung 2 pasahero ko. Dahil inantok na nga yung may dalang baon ng mga chismis. Unang kagat, kanin lahat. Walang palaman. Traffic, mameng. Nabotan kami ng traffic.
traffic. At dito nga malapit na kami kina mama. Maliit lang yung parking area dito at CR lang ang meron. At nasa almost 2 hours na lang yung biyahe namin papunta kina mama. Pero dito kami nag-take time para mag-photoshoot. Ang ganda kasi ng autumn leaves at wala kasing ganito sa lugar namin. At nung pagkababa namin ng expressway, dumaan muna kami sa mall para bumili ng melon pan at saka cheese bread. Sobrang sarap kasi ng melon pan at saka cheese bread nila dito. Ito lang yung magiging pasalubong namin pag-uwi pero sapat na. Pagkatapos namin dito sa Aeon Mall, dumiretso na kami kay mama. At 910 kilometers nga one way yung inabot natin. Oh, so yung sagjama? Dayo sang. Wah! Wah! Presento. Ba. Oh, kata ka mama. Wow! Ilan man ni Kuya Ognin? Ang picture. Asa i-open? Oh, isunod dito sa balaysa. Salamat! Wala ang sama na inyong langgam ah. Ibilin ko sa awayan. At sobrang sulit nga yung punta namin dito. Bukod sa nabisita namin sila ni mama, nakaka-take home pa kami ng mga gulay, mga itlog at saka mga bigas. Sobrang mura kasi ng mga bilihin dito sa kanila. Membro din kasi sila sa Farmers Organization kaya makakamura talaga. Magpahinga na sana kami kaso hindi pala kumain sila ni mama ng tanghalian. Kaya umalis agad ulit kami pagkatapos namin mag-CR. At dito na nga kami sumakay sa kotse nila dahil itutour daw kami ni Otosang. Akala ko kakain kami guys. Dadalhin pala kami sa ano guys. Wala lagi bagong daik ma. Bago ne? Bago ne? Katong pwede daik? paglino. Kaysa magawin ta. Wow. Korea tara siya? Nag-fishing oh. Wow. Ah, nakaratsu kota? Nag-fishing. Mahulog ta. Mata abo na dyan. Ah, kore kani? Wala rin ba Ay, punay. Coba isip si mama. Ay, jubur dyan na yun. Ayo bu. Sama ni sama atres gino ko mo suda itong kana ang baboyan sa una oh. Oh, Zinzin kawata na. Mao nang baboyan. Bago na. Ano ba daw Itong dito nga Oh, kuno mayo biro ano ne? Ano shasu sa ito? may tagiyan. Sa Iwate ginang ilang anong pinaka-company nila. Mga brands ra na dili. Sumutar eh. Pero parehara gyapon nga pormada sa una. Sila po nilang Lahi na gid kayo no. Ito nga pala yung dating pingirin nila ni mama at dahil nag-retire na sila, binenta nila ito sa malaking kumpanya. At mahabang panahon din ako nakatulong dito sa kanila dati. Dahil nung nagkasakit ako, tumigil muna ako sa eskwela. Kaya hindi ko na natupad yung pangarap kong computer engineering. Dahil sa sobrang gutom ko, hindi na ako nakapag-vlog nung kumain kami. Pagkatapos nga namin mag-lunch, gumala ulit kami. Sila may mag-fishing diri oh. Dagat man, lasa. Kuha man lagi. Dagat man lagi ang baho. Dagat oh. lake oh. Dagat ang baho. Hindi man nagbaho. Mamaya na lang tayo magpahinga guys. Sinusulit namin dahil ginala kami ni Otosang dito sa lugar nila. Actually matagal na ako dito dati pa bata pero first time ko makapunta dito sa area na to. Actually ito, every winter, lahat ng lake na yan, nag-ice yan. Ice talaga, pwede mong lakaran yan. Na-experience ko na yan dito pero sa kabila, ang kung saan banda pero dito ngayon, first time ko lang dito banda. Lahat daw yan ng mga pato ba yan, ano yan sila, galing daw yan sila Russia, iwan ko paano niya nalaman, kasi salita siguro ng Russian. Yan. Sinusulit lang namin ngayong araw na to, bukas na madaling araw biyahe na naman pa uwi. Itong ginger na yellow. So guys, ayan, pupuntahan natin yan yung camping site dito. Titingnan natin yung maganda. Actually, sa mapa maraming camping site. Pero ewan ko lang, may nire-recommend silang camping site. Para next time, pwede tayo mag-camping dito. Pero epic fail na naman yung vlog natin dahil hindi kami bumaba dahil walang tao doon sa camping site. At ito nga, papunta kami sa Misawa City mismo. Dahil nag-request yung bunso namin na pupunta muna daw siya sa thrift store. Grabe yung okay-okay, 110. Mga damit, 110. Basta lang sa Pang lalaki na. Laki gani.
At dito nga ay nag-dinner na kami. At dito ko na muna tatapusin yung vlog. Dahil sinisipo na naman ako dahil sa allergy. So paano ba yan guys? See you ulit sa next vlog.